nawalan ng kamay, nawalan ng rinigan, at naging isang puno. Yan nga ang nakakalungkot at masakit na sinapit nitong ni Uchiha Sasuke matapos niya ngang tanggapin at papasukin sa buhay niya ang dalawang lalaking Uzumaki na may dilaw na buhok. Yes mga pare koy, kung mapapansin nyo diba, dahil nga sa dalawang lalaking Uzumaki nito na may dilaw na buhok, nagkabawas-bawas nga yung parte ng katawan ni Sasuke. Nawalan ng kamay, nawalan ng rinigan, tapos naging puno. Then now mga pare koy, for today's video atin ngang alamin at talakayin ang mga bagay na maaaring gawin ni Sasuke na makakatulong sa kanya upang makatulong nga din siya sa mga bakbakan na nangyayari ngayon sa hinaharap. Lods, teka muna. Di ba kakabanggit mo lang kanina na naging puno na nga si Sasuke? So paano makakatulong si Sasuke dito kung naging puno na nga siya hindi nga siya makakagalaw? So ito mga pare ko lilinawin ko lang ngayon. Bali ang pag-uusapan kasi natin ngayon, paano or what if napakawalan na nga nila Boruto si Sasuke or nagawa na nilang iligtas si Sasuke sa pagiging puno na yung tipong panibagong arc na naman ang lalabas sa Boruto 2 Blue Vortex na yung tipong back to normal na ang lahat, naligtas na rin sila Naruto at Hinata at kapiling na nga din ni Sasuke itong sila Sarada at Sakura. At para mas maging kaaya-aya pang muli ang mga pangyayaring magaganap dito, ating ang talakayin at alamin ang mga bagay na maaaring gawin ni Sasuke na makakatulong sa kanya upang magawa niya uling makipagsabayan ng bakbakan sa mga kalaban. Hindi man main character na magagawang makipagbakbakan sa mga kalaban, pero kahit papano magiging hype nga uli ang kwento dito. Lalo't imagine guys na yung Sasuke without Rinnegan, tapos isang kamay lang nagawa nga nitong kanain si Code. Without Rinnegan Sasuke yan, tapos one hand lang nagawa ngang pinsalain nito si Code. So sa ganyang lagay ni Sasuke nagagawa niya makipagbakbakan ng sabayan. Then what if tignan natin yung mga bagay na pwede niya pang gawin para kahit papano magawa niya makadikit-dikit o maka-assist man lang sa mga bakbakan. So tara at umpisa na nga natin. Naruto shadow clone, nine-tail cloak. Hit you with that eternal Mangekyo float. Feel like Itachi cause I've been sick to the bone. Okay, I'ma Tadasu, go. Naruto feel like Hokage. Check a level on Kisame. Mangekyo bring down the comments. Susanoo hit him now, blend face your conscience. Sasuke my sorry got make up an image. Watch how my shadow clone pull up, we ignite. Chidori cutting up lightning bolts with it. My Rasa got hit on my bed, then they finished. Woke up drip like a Kage. Charmer got hit and they do what I say. Feel like I'm Kaguya with the god play. Kurama kill him up and you really see me. So dito mga boy, ang una ko naiisip na maaaring makatulong kay Sasuke yung maibalik niya yung kanyang kamay. So may tatlong paraan ako dito na naiisip para magkaroon uli siya ng kamay. Ang una dito is yung gumamit ng Hashirama Cell kay Sasuke, tulad yung nangyari kay Naruto. At yung kay Naruto, 'di ba, ay parang may balot ng benda dun sa kamay niya. So, ganyan yung mangyayari mga boy. Yung sa kabila niyang kamay ay magkakaroon ng benda. Pero dito mga boy ay medyo komplikado rin ito. Dahil nga yung Hashirama cells ay hindi mo pwedeng basta isalpak na lang sa tao. Alam naman natin na marami na nagtangka dito pero nabigo sila at maraming namatay. So delikado nga rin yung Hashirama Cell mga boy. Kaya mismong si Tsunade ay hindi ito basta-basta ginagamit sa kani-kaninong tao lang. Pero kung makayanan ng katawan ni Sasuke na i-implant sa kanya ang Hashirama Cells para mabuo uli yung kanyang kamay, good news yun mga boy. At yung pangalawa dito, para magkaroon uli siya ng kamay, is yung itong prosthetic arm. Isang halimbawa dyan yung katulad ng kay Kawaki. So ganyan lang kasimple mga boy. Bale, ang mangyayari sa itsura ng kamay ni Sasuke ay ganito. Ayan guys, prosthetic arm din yung kamay niya tulad ng kay Kawaki. At yung pangatlo is yung sa White Zetsu. Dahil nga may White Zetsu pa sa Boruto mga boy. So pwedeng gamitin yon para isalpak din dun sa naputol na kamay ni Sasuke. Katulad lang nung ginawa ni Madara na sinalpak niya lang yung kamay ni White Zetsu sa naputol niyang kamay. As simple as that guys. Pwede rin gawin kay Sasuke yan mga boy. So ayun nga yung tatlong paraan na naisip ko para magkaroon muli ng kamay si Sasuke. Hashirama Cells, prosthetic arm, at yung White Zetsu arm. Pero yung sa case kasi sa kamay ni Naruto, guys, yung kanya kasi ay combination yon ng prosthetic arm at Hashirama Cells. Bali, magkahalo yung kay Naruto. So, baka ganun din yung gawin kay Sasuke mga boy. Na combination din ng prosthetic arm at Hashirama Cells. So sa tatlong nabanggit natin, kung mabalik na yung kamay ni Sasuke, sa tingin ko mga boy ay malaking tulong yun, lalong-lalo na sa mga pakikipaglaban ni Sasuke. Dahil nakita naman natin guys na kahit isang kamay lang si Sasuke ay napakahusay niya ng lumaban. What if pa kaya kung dalawa na ang kamay ni Sasuke?
So malaking bagay yon para mas makalaban pa siya ng maayos. Ngayon mga boy, let's say nagkaroon na ng kamay si Sasuke. What if naman kung gagamit si Sasuke ng Hiraishin? Alam naman natin yung Hiraishin mga boy. Ito yung inimbento ni Tobirama Senju at in-upgrade ni Minato Namikaze. Ngayon, kung gagamit si Sasuke ng Hiraishin, kinakailangan niya muna ng masusing pag-aaral. Dahil alam natin na ang Hiraishin ay isa sa mga pinakakomplikado at pinakamahirap na teknik na pag-aralan. Kaya nga sa buong kasaysayan ng Naruto at hanggang sa Boruto, ay 2 ninja lang ang nakatala na nakakagamit nito. Tobirama at Minato lang mga boy. Kaya sa case ni Sasuke, kung pag-aaralan niya kung paano gamitin ng Hiraishin, sa tingin ko guys, hindi niya kakayanin ito mag-isa. Kaya dito na papasok yung mga kilalang matatalino na mamamayan ng Konoha. Maybe sila Kabuto or Amado o kaya naman Orochimaru. Kasi guys, sa tingin ko ay hindi talaga kakayanin ni Sasuke na pag-aralan itong Hiraishin ng mag-isa. Kasi compare natin yung IQ ni Sasuke sa IQ nila Tobirama at Minato, magkaiba talaga mga boy. Oh guys, matalino naman si Sasuke. Pero sa level ng ganitong technique ay hindi niya talaga kakayanin. Kaya kakailanganin niya ang tulong nila Kabuto, Amado o kaya Orochimaru. Ngayon mga boy, let's say napag-aaralan na ni Sasuke ang Hiraishin at natunan niya na kung paano ito gamitin. So guys, sa nakakita ko, malaking tulong din itong Hiraishin para kay Sasuke. Lalo't big advantage niya yung abilidad ng kanyang Rinnegan na Amenote Hikara. Alam naman natin yon mga boy na yung abilidad na yon ng kanyang Rinnegan is teleportation din. Kaya masabi ko, kung mapag-aralan na ni Sasuke ang Hiraishin, ay magiging basic lang sa kanya ito na gamitin. Lalo't kumpleto na ang kanyang mga kamay. So imagine mga boy, kumpleto na yung kamay ni Sasuke, tapos gumagamit pa siya ng Hiraishin, tapos naka-Sharingan pa siya. So ang mangyayari, siya ang kauna-unahang gagamit ng Hiraishin na naka-Sharingan. Kaya guys, kahit na wala na yung Rinnegan niya, kung maibabalik naman ng kanyang kamay at matutunan niyang gamitin ng Hiraishin, masabi ko na kahit papano ay hindi naman tayo masyadong talo. Bale, ang gagawin dito ni Sasuke, dahil nga yung Hiraishin ay unlimited range. So sila Minato kasi, naglalagay sila ng mark ng Hiraishin sa loob at labas ng Konoha. Example dyan, yung kasama niyang tineleport si Kurama palabas ng Konoha. Dahil yun sa may mark ng Hiraishin si Minato sa labas ng Konoha. So magandang gawin ni Sasuke, dahil marunong naman na ng space-time jutsu sila Boruto, pwede siyang sumama doon at kung saan mang lugar sila mapunta ay pwede siyang mag-iwan ng mark ng Hiraishin para if ever man na babalik sila sa lugar na yon, pwedeng makabalik si Sasuke sa isang iglap. So parang naibalik niya lang din yung teleportation ng Rinnegan niya. Kaya ayun mga boy, ang mga ilang bagay na maaaring makatulong kay Sasuke dahil nga sa pagkawala ng kanyang Rinnegan. At masabi ko talaga na if ever man na magkaroon siya ng kamay muli at matutunan niyang gamitin ng Hiraishin sa tulong nila Orochimaru at Amado, kung magamit naman ito ay madali na lang yan guys. Dahil malaking factor nga yung swap ability ng kanyang Rinnegan. Nakita naman natin na 2 Otsutsuki ang sobrang bad trip sa swap ability ng Rinnegan ni Sasuke. Na yun nga ay masabi nating great experience ni Sasuke kung sakaling magamit naman ang Hiraishin. At hanggang dyan nga mga boy ang ating talakayan sa oras na ito. At sa mga nagustuhan ng ating video ay pakilike na rin guys. And don't forget to subscribe to our channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Hanggang dito tayo mga boy. Maraming salamat. Tayo'y nagpapaalam.